about to, alas 8 na, nagpas na. Late na rin akong bumangon. Ayan. At dahil late nang bumangon, nagpapainit ako ng kanin, marami kaming kanin. So, binawas ko lamang ng pagkain si Tisoy at pinapainit ko. And habang pinapainit ko yung kanin, ayan o, meron kaming nakuhang hinog na saging. Oh. Yung huling nakuhang saging, hinog na. At ako ay nagbabalat. Binabalatan ko para magprito at baon ko sa kubo. Tsaka pagkain ni Kuya. Gusto rin ni Kuya to eh. So ako'y magbabalat muna. Yan eh. Yan ito. Diba? Maganda naman ang saging. Although yung iba ay may konting matigas sa balat. Sa may pating balat. Pero konti lang. Sa kabuuan, maganda ang laman niya. Yan o. Konti lang naman. Yung iba nitong saging na ibigay na kina Mayo, pinadala ko kay ate, doon sa kapatid ni tatay na bunso. Mahilig din sila sa mga saging na saba. Lalo na yung anak niya na bunso. So, gusto daw yung saging na saba na yan, mga pinirito. Kung may hinog na lang ka sana, masarap itong ginataan. Or ilagay sa bilog-bilog, ginataan bilog-bilog. Eh wala, maliliit pa yung langka. Ay, speaking of langka, meron nga palang babalutang langka doon. Tinatanggal ko yung tigas sa balat. Ay, ako'y magbabalat muna nito, ha? Mamaya, kwentuhan ulit tayo. Okay? Yan. Tapos na akong magbalat. Minom ako ng mainit na tubig. Pag umaga, yun lang ang iniinom ko. Okay, ito lang yung binalatan ko. Kami lang naman ni Kuya. Pag gusto nila ate, magluto siya. Lalagay ko muna to sa sa basurahan. Wait lang. Luluto ako ng pritong kamote. Wait, sama ko pa. Ito na ang aking lutuan. Luluto tayo. Uy, ayaw bumakas. Uy, may iinit na. Mainit na. Ang kanin. Tuyuin ko lang to and piprituhin ko lang to. Tapos, punta na tayo sa kubo. Okay, wait. Charan! Oh, di ba? Hindi ko na kayo sinama hindi ko na kayo sinama magluto kasi habang nagluluto, kumakain ako doon sa harap ng kalan. So,
Eto ngayon. Excuse me po. Nabusog ako, kumain ako eh. Yan, maglalagay ako rito ng babaunin ko. Andiyan yung iba. Sobrang madami naman. Sa bagay kasama ko dito si Tisoy. Iiwan ko kay kuya yung iba. Eto. Binaon ko to. At iiwan ko naman kay kuya yung iba. Kasi alam ko gusto rin niya ni kuya. Okay. At ako'y iinom muna na ito. Mainit pa rin ang tubig ko. Bye-bye. Kita-kits mama. Tara! Ready na ako. Diba? At may dala na akong baon ko. Wait lang. Pupunta na ako ha. Kita-kits! Eto na ako. Kala nyo ha, bilis ko. At ayun na yung manok. O, diba? Nakabantay na sa akin. At si Tisoy. At ang mga layak. Ayan. O, ang dami na naman. Mario Joseph. Oy, wait lang. Sandali lang, sandali. Yun o. At ang manok ay nag-iisa kasi ayun. Nandun siya, nangingitlog. Kaya, wag muna nating abalahin. At habang si Tisoy ay kumakain, ayan, ako yung magsasalin naman. Ito, may laman niyang, ano na yan, galon. Oops, wait. Magsasalin ako ng tubig at ako yung magdidilig. Wait lang. Dito ako maglalagay sa pinaglagyan ng pagkain ni Tisoy. Kasi ito, walang tangkay. So, kailangan ko isalin dito para may para may hawakan siya. Okay. Iwanan ko muna to dito. And ako ay magdidilig muna. Dilig muna. Dapat pala nagsindi muna ako ng siga. Pero mamaya na lang. Yun munang malayo ang uunahin ko. Eto, nakakatakot tong kawayan na to eh. Baka mauntog na naman ako dito eh. Okay. Teka, medyo mahirap pagka may hawak akong camera. Kaya iwanan ko muna kayo ulit dyan ha. Dyan lang kayo, wag kayo aalis dyan ha. Oh, Ruday. 6 na puno lang ang nadilig ko. Matipid pa yon ha. So dito lang ay malamang 2 container na, 2 galon na yung magamit ko. My goodness. Wait, kukuha pa ako. Oh, yun ang manok. Malis ng tahimik kasi nakaitlog na siya. 2 na ulit ang itlog. Mario Joseph, huwag naman sanang mawala na. Diyos ko po, Rude. Pati ba naman itlog? Dapat ano na yan? 4 ba or 5? I don't know. Yan o, mainit na. Wait lang, dyan muna kayo ulit. Kayo alis dyan ha. Kulang ang 3 hakot. Kulang ang 3 hakot dito. Lumalabas na ang laman ng aming luya. Nakalutang. Ay, konting ilang ano na lang, pwede nang kuhain yan. At magtanim ulit. Yan o. Dilig ko na o. Yan. Dilig na yan lahat. At pati yun. Nakapagdilig na rin ako. Oh my God. Halos naubos ko yung lahat ng tubig. At ngayon naman ay
Doon naman ako pupunta sa may ampalaya. At saka itong seedlings ng ips. Ayan o, may nakaready na akong tubig. Ito, mga wala na tong laman. Ito, may konting-konti na lang. Wala nang kalahati. Yun, wala na ring laman. My goodness! Saan na naman kukuha ng tubig, tita? Aw! Wait lang. Didiligin ko yung seedlings. Ayan o. Dinilig ko yung seedlings ng tawag dyan, marang. 5 yung magaganda, yung sad to say nga lang, yung isa mukhang nategi na. Puntahan ko lang ayaw ka pang bumulaklak, ayaw mo pang bumunga, atis bumunga ka naman, ha, gumanda ka, ha, galingan mo, ha. Bubunga ka ng marami. Dito naman ako sa ampalaya. Kasi yung ampalaya ay maganda na. At namulaklak na yan eh. I don't know lang kung may tumuloy na. Wala pa. Mukhang wala pa. Ito na siya. Oh, diba? At tuyo siya. Yan. Unti-unti ko kasi umaagos lang papunta doon sa labas. Kaya dito ko lang binubuhusan. Yun o. At ang ampalaya ay maganda. Ampalaya, gumanda ka. Bumunga ka ng madami. Bunga ka ng madami, ha. Ay, may nakita na akong buko. Bukoy. Galingan mo, ha. Galingan mo. What happened? Bakit may tuyong dahon? Ay, may nangain dyan. Ay, wag malikot. Magwawalis muna ako at napakarami na talaga. Dito pa lang, oh. Dito pa lang, oh. Ayan na, ang basura. Ayan na yung nakuha ko. Dito pa lang yan, oh. May Yosef. Paano ang lakas ng hangin ngayon? Malakas kasi ang hangin ngayon, kaya medyo mabilis maglagas. Tapos eto pa, oh, bumagsak pa to. Lalo na, eto, hindi ko matanggal to eh. Ang ano naman nito, oh, kasi meron ditong ugat na malaki. Dati hindi pa to ganito kalutang. Walang ganito kalaking ugat na lutang dito. Siguro dahil bumababa yung lupa and isa pa, lumalaki rin siguro yung ugat. Kaya ayan, laki-laki nitong ugat na to. Oh. Dati halos napantay ko na to kasi pinuputol ko yung mga nakalutang na ugat. Ngayon ayan na naman ulit. Tanggalin natin to. Bakit lagi kang nakakalat, ha?
Tinatabi ko kasi yung mga bunot. Mukhang naabot ni Tisoy. Pinaglaruan. Ito kasi eh. Yan. Yeah. Yan, diyan nga muna kayo para ako'y makagawa. Kayo alis dyan ha. Magbabait kayo dyan ha. Ang hangin. Yan, may ipon na ako, oh. So, ang kailangan ko lang ngayon ay apoy. Sisindihan ko yan para hindi masyadong dumami. Hahanap na naman ako ng paapoy dyan. Wait lang, wait lang. Mariosep, paano ba ako makakatapos nito? Eh, pag hahangin na, ayan, oh, pati yung mga inipon ko nagbabalikan. Mariosep ka dyan. Ayun, oh. Ano na yun, maapoy na yung siga ko. Ang problema nga lang, eto malinis kasi bagong walis ko, pero yan nagbabalikan. Mariosep naman, oo. Paano ako makakatapos dito? Kahit yata gaano kabilis ang trabaho mo nito, kahit gaano kakabilis magwalis. Pag-ihip ng hangin, magbabalikan lahat. Kailangan lang na mawalis to para hindi naman patong-patong ang basura. Ayan, oh, medyo ano yung hangin, tahimik ang hangin, kaya tagdalas para makaipon-ipon. Kanina ang bilis ng hangin, ang lakas ng hangin eh. Tapos bumaba pa yung hangin dito na malakas. Ayan, nagala ulit pabalik. Nalas na. Ayan na naman ang hangin. Ang lakas na naman ang hangin. Pero ito, nandito na ito. Ayun o, naiwan pa yun. Dahil pinandalas ko nga ng walis. Wait lang. Wawalisin ko. Ayan na naman ang hangin. Yan o, ubos na yung siga o, kaya kailangan ko ng lagyan. Wait lang, kukunin ko ang dustpan. Ito ang dustpan ko eh, naka-ready na yan. Dadakot muna ako ng basura, ilalagay ko doon sa siga. Kasi baka mamatay ang apoy. Diyan lang kayo ha. Kayo alis dyan ha. Yan o. Sinong kaaway mo? May naririnig doon sa kabila. Kaya tumatahol si Tisoy. Yan ha. Dakot ko na yung iba. And ito na lang. Ito na lang. Nakuha ko na. Nabawasan ko na yan. Diba?
Yun nga lang, ano ko, huminto ang apoy, ang siga. Pero may usok siya. Sana huwag mamatay. Para hindi na ako sindi ulit. Oh, mausok siya eh. Baka yung tunog nung nag-uumpugan na puno na ano sanga. May kawayan kasi. Oh. Baka yun ang narinig ni Tisoy kaya tumatahol siya. Hoy. Oy. Mabuhay ka ha. Mabuhay ka. Sigaw, huwag kang mamamatay ha. Mabuhay ka. Diyos ko po, naghihingalo ang aking siga. Naghihingalo. Hindi ko agad nalagyan ng basura. Wait lang, titingnan ko. Oh, ayun, okay na ulit ang siga ko. Oh, sabi sa inyo, hindi mamamatay. At eto, naipon ko na ulit. Naipon ko na rin yan. Oh, diba? Wala na. At dito, oh, natanggal ko na, pero meron na ulit. Ang galing. Ayan, at habang ako'y naghihintay maubos yung siga, bubisitahin ko lang tong ano. Parang may nakita na akong hinog dito sa nahihinog na. Unti-unti nang nahinog ang paminta. Oh. Yun oh. May nahihinog ng paminta. Kita nyo ba yan? Yan. Konting ano pa. Konting panahon pa. Oh. May mga nahihinog na. Hoy. May nahihinog na nga. Siguro sa Sabado pwede na or Linggo. Pwede nang panguhanin ko yung iba. Unti-unti nang pangunguhanin yan kasi nahihinog na. O yung may mga hinog, first time niya bumunga ng madami. Last year kasi ang bunga nito ay konti pa lang. Ngayon lang siya nakaranas ng yung ganyan madami ng bunga. Diba? Yun niya, hindi naputol yung dulo. Dapat putulin yung dulo para hindi umangat doon yung paminta. Anyway, thank you paminta. Salamat paminta. Yan, titingnan ko rin yung isang puno. At bago pala, dito ako dadaan kasi naalala ko, kanina naghahanap ako ng itak nung paalis ako. Nung papunta ako dito. Sabi ko, bakit wala yung itak ko? May gumamit yata. Ito pala. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Naalala ko kanina nung paalis kaya ako umalis na. Naalala ko nga pala kahapon nung nag-aano ako dito. Nagwawalis ako. Tinaga ako pala dito. Mario Joseph. Ay nako. Teka muna, wait lang. Punta tayo sa isang paminta. Ito yung isang puno ng paminta. At marami naman siyang bunga din. Oh. Ito na yung dating namumunga eh. Pero wala pa siyang hinog. Wala pa. Oh. Mas naunang magkahinog yung isa. Wala pa akong nakikitang hinog dito. Pero malapit na rin to. Wala akong nakikitang hinog. Ay. At tingnan naman natin yung ano. Samahan nyo ako ha. Bibisitahin natin kung may papaya. Dito hindi na ako masyadong umaasang aabot ako kasi kulay green pa. Kulay green pa yung papaya. Ay, inaano na. Tinutuka na talaga. Basta nakaano ng medyo may walang hinog. Ayun, may hinog dito. Ayan oh, may hinog dito pero sobrang liit. Pag ganyan yun oh, may yung butas na. Wala, yung nasa dulo naman na yun na walang dahon. Wala na, hindi na yun kinukuha dahil mga luyos. Mga luyos. Luyos na ang bunga. Eto naman nalimutan ko na namang magdala ng
pambalot dito. Nasa ako. Hindi ko naman nadadala ang susi. Ito kayang papaya na to. Pwede na kayang kunin, oh. Ang laki niyan. Bilog na bilog. Tabi-tabi po. Pwede na yatang kunin. Kasi pag kinuha ng, ayan, oh, may ano na. Kaya lang sobrang liit pa eh. Parang ano lang, yung parang, ano bang tawag doon? Parang sinag lang ng araw. Hindi ba, bukas ko na lang siguro kukunin to. Hindi pa ano eh. Pwede pang hindi kunin. Wala naman ako nakikitang saging na pwedeng kuhanin dito. Ito maliit pa. Ito naman eh, yun oh. Malaki na siya. Yan. Malaki na pero ano yan, hindi pa, payat pa. Hindi pa mura pa. Lalaki pa yan, ng malaking malaki. Lumaki ka ha. Ang mga saging oh. Ito medyo malapit na. Itong saging na to, itong saba na to. Ito. Pwede na yan na mga ano. Ayan oh, pero payat siya. Mga 2 weeks pa. Pwede na yan. Okay, wait. Ako'y maglalagay ulit ng basura. At parang ubos na. Oh, umapoy na. Ay, hindi pa pala ubos. Pero, ayan oh. Malakas ang usok. Wait. Wait. Yung lumilimlim na manok. Ayun oh, bumaba. Oh, tapos ang ingay-ingay mo dyan. Tingnan nyo naman ang aking winalisan. Hindi siya mukhang winalisan. Oh. Ayan na ulit. At ang aking siga, ayun oh. Doon, sa parte doon, nawalisan ko na yun. Yung dulo na yun, konti na lang. Pero ito oh, ayan. At patuloy pa rin ang bagsakan ng dahon. Yan. Pagkatapos ng bunga, dahon naman. Susunod naman dyan, bulaklak. Pag hindi, yung pagbulaklak na, hindi na masyadong ganun ka pangit tingnan. Hoy, ikaw, hindi ko sinabi sa yung iwan mo yung itlog mo ha. Iwan mo tapos ang ingay-ingay mo dyan. Ayan oh. Kahit na ganyan ang itsura ng winalisan ko. Marami na ulit basura, pero okay lang, at least nakabawas ako. Andun no, umaapoy pa yung siga ko. At habang nagsisiga ako, at habang naghihintay ako maubos ang siga ko, na ako'y pawis na pawis. Hindi ko na, ayun, naglabas ako ng towel ko na pampuna sa pawis, hindi ko pala nailagay sa bag, Mariosep. At habang nag-uubos ako ng siga, eto oh, taran! Kumakain ako ng pinaritong saging kanina. Wait lang. Sarap. At habang ako'y kumakain, si Tisoy nabigyan ko na. Hindi mo inubos yung kanin mo, kung may konting-konti pa, dapat ubusin mo yan. Pero nabigyan ko na siya ng kanin. Yan o, shoutout ulit dyan sa inyo. Thank you ulit, Sir Jerry Stoy TV. Talagang walang sawa si Sir Jerry sa pagtulong. Ngayon, si Kuya Menard naman yung nakita niya. Nakita niya na gusto niyang tulungan. Yan, bibigyan niya ng puhunan. Bibigyan niya ng puhunan at tutulungan niya. Kasi alam niya, si Kuya Menard kasi ay bukod sa gumagawa ng mga tsinelas, ng mga sandals, ay nagtitinda pa siya ng mga donut at bibingka sa hapon para makasurvive. Ayan, para sa kaalaman po kasi ng lahat, open naman si Kuya Menard dito sa pangyayari sa buhay niya. Si Kuya Menard po kasi ay may pinagdaan ng sobrang depression. May naging problema sa pamilya na hindi niya kinaya. Kaya ayun, umabot siya sa
muntik na siya daw talagang madala sa saan, sabi nga niya sa Mandaluyong daw. Buti na lang tinulungan daw siya noong ni mayor nila. So ayun, nalagpasan niya yon, overcome niya yung depression, at ngayon niya ay nag-uumpisa na siya ulit bumangon. Ayan, at bilang paumpisa, maraming salamat ulit sa mga tumulong kay Kuya Menard para magkaroon siya ng mountain bike na pinapangarap niya. Dahil doon, hindi na siya naglalakad ng matagal para makapasok sa trabaho. At isa pa, nagagamit na rin niya yung panghanap buhay. Nakakapaghanap buhay na siya. Yun nga, nagtitinda siya, naglalako siya ng mga bibingka at donut sa hapon. So, extra income pa rin yun. Dagdag income pa rin. Ayan. At maraming salamat din sa Jerry's Toy TV dahil nakita niyo siguro yung pagsisikap ni Kuya Menard. And isa pa, nakita daw niya na laging nakasupport sa akin. Maraming salamat po. And thank you rin Kuya Menard sa support. Ayan. At shout out din sa mga ibang tumutulong. Lalo na pag meron akong gustong tulungan. Maraming salamat sa inyo ha. Si Killer ni Japper Sniper, si Simple Lang, salamat Simple Lang, and Linma, salamat, Lin Official. Si Lin Official, alam kong gustong-gusto niyang tumulong, kaya lang merong isang tao na doon siya nagfo-focus ngayon. Tinutulungan niya at hindi siya nawawalan ng project na tinutulungan, kaya naintindihan ko siya. Nakatulong na siya dati pero meron siyang mas dapat tulungan ngayon. And thank you rin, Lin Official. And sa iba pa, Weirdo, salamat Weirdo. Alam ko nandiyan ka palagi at sa abot ng makakaya mo, tumutulong ka rin talaga. Ayan, maraming salamat Weirdo. At sa iba pa na tumutulong, although hindi man makabigay ng personal nilang pera, pero pag may nanalo minsan sa pag-games ko, minsan yung panalo nila instead na kanila na at pambili na nila ng kailangan nila, ibinibigay nila sa charity. Binibigay pa nila sa charity. At dinodonate nila, kaya salamat sa inyo. Denzabol, maraming salamat. Ayan, nagsabi siya sa akin na kung sakaling siya may mananalo, ipunin ko daw at ibigay ko sa charity ko. So, lahat yan ay nakalista. Lahat yan ay nakalista. Hindi ko pababayaan na may kahit isang panalo or anuman na hindi mapapapunta sa dapat mapuntahan. Dahil sobrang masaya na nga ako dahil nakakatulong ako sa pamamagitan ninyong lahat. Kaya, salamat talaga, salamat. And, salamat din sa mga nakasupport, yung mga laging tumutulong sa channel ko. Kung hindi man sa financial, alam ko gusto nila ako matulungan. Lalo na si JPC, si JDG, si Guapo Oragon. Ayan, maraming salamat sa inyo. Arnel Plaza, maraming salamat. Thank you. Romel Cosme, thank you. Salamat sa mga support ninyo. At kay Marites Pansito, thank you. Cherry Arcos, maraming salamat. Lizel, salamat. And Kabangas, thank you. Salamat sa inyong lahat. And thank you sa support. Rian, The Condes Farms, thank you sa iyo. And Amoy Paksiw, thank you Amoy Paksiw. And BS, thank you BS, salamat, andyan ka rin palagi, thank you sa inyo ha, Amoy Paksiw, thank you. And pasensya na kayo kung hindi ko maalala yung iba ha, pasensya na. As usual, ganun pa rin. Ayoko kasi nang may listahan, kasi pag yung may listahan kasi parang feeling ko parang pansariling opinion ko lang yun. Pag may listahan kasi, parang dumaan lang, binasa lang, wala sa isip, wala sa puso. Yun, opinion ko lang yun ha. Kaya, pag ayoko nang naglilista. Gusto ko kung ano yung naiisip ko. Kung may isip.
Ayan, basta maraming salamat sa inyo. Thank you talaga. Alam ko yung iba may mga nakabidyo dyan. Yung mga silent viewers ko, maraming salamat kung meron man. Pero sabi nila meron daw. Kaya salamat sa inyo. Thank you sa mga nag-aabang ng aking maibibigay na vlog. Ayan, pasensya na kayo kung ganyan lang ang nakakayalan ko. Basta hanggang kaya ko at meron pa akong natatapanan ng video ko ay ibibigay ko sa inyo, i-share ko sa inyo. And thank you rin sa Kasangga Foundation, kay Miss Mai. Thank you, Miss Mai. And Nak Eric J. Corpus, maraming salamat. Thank you sa gift mo. And kaya sa Soward Team USA, salamat. Hindi ko na kayo isa-isahin ha, marami kayo. And sa Planet Soward, thank you Miss Mofan, maraming salamat. And sa mga member na nakakarating sa aking vlog, thank you sa inyong lahat. And sa Sagip Squad, thank you Sagip Squad. Sir Jun Espino, salamat. And kay Sir Jerry Hunter, thank you po sir. And sa iba pa, maraming salamat sa inyo. At sa Kalembang Boys, thank you Sir Michael. Salamat sa support Sir Michael. Ayan, and sa Chika Babes ni Lola Lakwachera, shoutout yan Lola. And sa Chika Babes na laging andyan, maraming salamat. Thank you sa support. Salamat sa mga nagpe-play ng aking playlist. Maraming salamat. And hindi ko na kayo isa-isahin ha. Marami. Tapos sa Solid Team Kapesni, sa Solid Team Bungisnges. Yan, shoutout dyan. Thank you sa inyo ha. And Batang Samar, salamat Batang Samar. And Inday Len, thank you. Salamat sa inyo. And sa lahat ng mga channel members ko, maraming salamat sa inyo. Salamat sa mga nagpapa-member. Although alam kong ang iba ay na-encourage magpa-member dahil si Sir Jerry Stoy ay may pa-games at lagi nagpapabunot. Pero sobrang salamat pa rin kasi hindi naman kayo hindi naman siguro dahil lang doon kaya kayo nagpa-member, lalo na yung iba, yung mga nauna na. And ina-encourage ko rin kayo lahat na magpa-member. Channel member po, 25 pesos lang naman po yung channel membership ko. Para po kasi nakafocus ngayon si Sir Jerry doon, so doon siya pumubunot, doon siya kadalasang nagpapabunot pagka gusto niyang magbigay ng mag-share ng blessings. Kaya thank you ulit Sir Jerry Stoy. And salamat, basta salamat sa inyong lahat. And yung iba pa na hindi ko na nabanggit, pasensya na kayo talaga ha. Basta lahat ng nagtumutulong sa akin, sobrang salamat talaga. Pag ako'y nakasahod ngayon, pag na-confirm ko yung sahod ko, isi-share ko sa inyo, papakita ko sa inyo. Kaya ganito ang pasasalamat ko kasi ngayong January siguradong makakasahod ako. Kaya sobrang salamat, lalo na kay Sir Jerry Stoy, sobrang effort talaga to. Salamat po talaga. And ito, pinakain ko, hindi matuloy-tuloy. Salamat sa inyong lahat ha. Thank you talaga. At saka yung mga nagsisikap dito, yung mga nandito sa Pinas, yung mga pamilya ng nasa abroad, nating kababayan, na nakakaunawa kung anong hirap ng buhay ng mga mahal sa buhay na nasa abroad. Yung nagsisikap din para makatulong sa kung sino man ang pamilya niya na nasa abroad na nagsisikap. Sobrang hanga ako sa kanila. Marami akong naririnig at nakikita na pag nasa abroad ay
ay yung asawa, halimbawa, pag nasa abroad, ay siya, yung naiwan dito ay pasarap. Kung it's either babae man o lalaki ha, may mga nakikita akong ganun. Nag-abroad si lalaki, si babae pasarap dito, shopping doon, pagdadating ng sweldo, sige, bili, luho sa katawan, buhay mayaman. Hindi niya naiisip yung hirap ng pamilya niya, yung asawa niya sa abroad. At minsan naman yung lalaki ang naiiwan dito, babae ang nasa abroad. Pagdadating ng sweldo, sige, tropa, mambababae, dilibre sa babae, magpapasigat sa babae para makakuha ng iba. Hindi niya naiisip, pinaghirapan ng asawa niya yung ginagamit niya. Nakakahiya, hoy, mahiya ka naman sa balat mo. Kapal. Hindi ka na nga naghahanap buhay. Pasarap ka pa sa buhay mo. Mambababae ka pa. Hindi mo naiisip kung gaano karaming puwet ng may puwet yung niuupo doon sa kubeta na nililinis ng asawa mo. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Di ba? Ang sakit lang isipin na ang sakripisyo lang, magkakasakit ang asawa mo, nag-iisa, giniginaw siya at nilalagnat mag-isa. Kailangan niyang kumilos para magluto ng pagkain niya at para lamang makakain siya kahit siya nilalagnat at nanghihina. Di ba? Pagkatapos, pagdating ng sweldo niya, ipapadala sa inyo, ubos agad. At kung ano-anong binili at kung saan-saan ginamit. O di ba? Isipin na lang ninyo yun. Ang hirap na pinagdadaanan. Yung hirap na lang na isipin na malayo siya sa pamilya niya at wala siyang kakampi doon sa pinuntahan niyang malayong lugar. Pagkatapos kayo, pasarap sa buhay. Ano ba yan, tita? Pero kuya nga doon sa mga naiwan dito, lalo na sa mga lalaki na naiiwan, na nagsisikap talaga. Aywan ko kung sino sa inyo nakakakilala kay Biritirang OFW. Si Biritirang OFW, matagal na yan sa Dubai. Mabalik-balik lang dito, nagbabakasyon. Maliliit pa, medyo high school pa yung mga anak niya. Ang bunso niya, maliit pa. Nag-abroad siya para makatulong sa asawa niya na magpaaral ng kanilang mga anak. Ngayon, ang anak niya ay Coast Guard yung panganay. Tapos yung pangalawa ay graduate na ng criminology at pasado na sa board exam. Oy, congrats naman. Ayan, naghihintay na lang yan. And yung bunso niya, maharap na rin niya makatapos. At alam nyo ba, yung asawa niya, tricycle driver. Nakasupport, full support yung asawa niya sa YT, pagwa-YT ni Biritirang OFW. Proud na proud siya talaga dahil alam niya kasi may talent ang asawa niya, kumakanta talaga. Proud na proud siya, pero ang trabaho niya rito nagta-tricycle driver. Sabi niya sa akin, alam mo, yung perang pinapadala ni Chu kasi ang pangalan niya, Mari Chu. Alam mo yung pinapadala niya, diretso sa school yun. Hindi ko pinapakialaman kung ano yung bayad sa school, diretso lahat yun. Ako yung pagkain namin, yun ang tinutulong ko na, yun nga, nagta-tricycle siya. May tricycle kasi sila. Ayun, doon siya. Hindi siya yung inom dito, inom doon. Wala, hindi rin siya babaero. Alam ko kasi dito sa amin ba naman may malilihim na balita. Although madalas akong napag-iiwanan sa balita, pero imposibleng hindi malaman ng iba yung mababalita kung meron. Pero wala siya talaga, hindi siya. Yun, doon ako hanga sa ganun na kahit lalaki ang maiwan, alam niya kung paano at napalaki niya ng matino yung mga anak niya. Mababait ang mga anak niya. Napalaki niya ng matino yung mga anak niya. Kahit siya lang naiwan at wala yung nanay. Although medyo malaki na naman yung mga anak niya noong umalis si Beritira. Doon na nga siya nag-start mag-YT eh. Ayan, at sobrang hanga ako sa kanilang mag-asawa. At
balang araw, si Beritera ay magpo-for good na rito sa Pinas. Pagtapos na yung bunso niya, at hayahay na siya. Kasi wala, hindi, mukhang hindi, ewan ko lang ha, pero mukhang hindi pa naman mag-aasawa yung anak niyang panganay. So, siguro nga, tumutulong pa siya sa kapatid niya na makapag-aral. Kaya ako yung natutuwa sa mga ganun. Although marami akong naririnig na talagang kaya nagkakaroon ng problema dahil nagsisikap yung isa sa abroad, yung isa naman dito ay pasarap sa buhay. Nako, balang araw, babalik din sa inyo yung ginagawa nyo. Kung hindi man dito doon sa taas, pagpunta nyo sa taas, pag nag-report kayo, siya ang maghuhusga kung fail ba kayo o hindi. Pag fail, dun kayo. Ewan ko lang kung tatanggapin din kayo doon sa baba. Ayan, yung kinakain ko, nakalimutan ko na. Oh, wait lang, kakain muna ako. Yan. Ayan, lagpas na ng alas 11 ngayon, 11 at 20 na yata. So, maya-maya lang si ate ay magpi-PM na yun sa akin kasi aalis yun at susundo, magpapakain kay Dwayne. Kaya ako ay lalabas na. At ang aking siga naman ay malapit na ang maubos. So, next time ulit, magsisiga na naman ulit. Ayan dami na ulit basura. Kaya ako ay aalis na. Bye-bye, Tisoy. Ayun inaubos ni Tisoy yung kanyang pagkain. Bye-bye. Yan. Lalabas na ako at hala ko may tao. Ayan. Ayan, lalabas na ako dito at alis naman si ate. Yun, ano ba yan? Paulit-ulit. Sige na, dito ko na nga tatapusin. At ako'y lalakad na lang mabilis para makarating agad sa bahay. Sabay na po. God bless po. Hindi ikat po palagi. Salamat po ulit sa lahat. Thank you!